Ikaw ay kaluluwa at hindi katawan. Ikaw ay hindi katawan na may kaluluwa, kundi ikaw ay kaluluwa na may katawan. Welcome to Spirit Adventures. Ang video series na ito ay para sa mga Pilipino na nagsasabing sana may manual ang buhay sa lupa. Kung hindi nyo pa napapanood ang unang video sa series na ito, mas maganda pong panoorin nyo muna yun dahil baka hindi nyo maintindihan ang ituturo ko sa video na ito. Nasa description po ang link papunta sa unang video. Ako po si Jasper Tomas, Jasper the Friendly Ghost, at isasalin ko, ako po si Jasper Tomas, Jasper the Friendly Ghost, at itatranslate ko po ang mga video at libro na wala kayong oras panoorin o di kaya masyadong malalim ang English pero punong-puno ng bagong impormasyon tungkol sa spirit at mas malawak na pananaw tungkol sa buhay natin dito sa planet Earth. Mga kaibigan, gusto ko i-share sa inyo ang mga napakagandang impormasyon na natutunan ko mula sa librong ito, ang Convoluted Universe na sinulat ni Dolores Cannon. Mula dito sa librong ito, meron tayong makukuhang ebidensya na kung ano ang nangyayari sa kaluluwa bago ito ipanganak at pagkatapos mamatay. Bakit tuwang-tuwa ako sa impormasyong ito? Bakit ako naniniwala sa mga librong ito? Sino ba si Dolores Cannon? Si Dolores Cannon ay ang pinakamagaling na hypnotherapist nitong nakaraang 100 taon. Nasabi kong siya ang pinakamagaling kasi siya ang nag-imbento ng karamihan sa mga teknik na ginagamit ng mga hypnotherapist ngayon. Ano ba ang hypnotherapist? Ang alam natin, mga Pilipino, sa hypnosis, yung budol, yung na-hypnotize yung tao at naging sunod-sunuran siya sa mga manloloko, hindi yun ang hypnosis na sinasabi ko. Ang hypnosis ay isang teknik upang makausap ang mas malalim na isipan ng isang tao. Sa pamamagitan ng hypnosis, kaya mong ma-access ang subconscious mind o ang malalim na parte ng pag-iisip at pwede mo itong i-program. Ang hypnosis ay pwede gamitin sa kabutihan o sa kasamaan. Pwedeng i-hypnotize mo ang sarili mo o ang kapwa mo para maniwala kayo sa sarili niyong kakayahan at hindi mag-isip ng negatibo. Pwede itong maging kasangkapan para sa pag-asenso o pwede rin itong gamitin para manlamang ng kapwa-tao. Ano naman ang hypnotherapy? Ito ang paggamit ng hypnosis para matulungan ang isang tao na mahalungkat ang kanyang mga malalalim na alaala at paniniwala upang maayos ang mga problema niya sa buhay. Kumbaga, ang hypnotherapy ay hypnosis na ginagamit sa panggagamot ng isip at damdamin. Noong una, ginagamit ni Dolores Cannon ang hypnotherapy para matulungan ang mga tao na nahirapan tumigil sa paninigarilyo o di kaya'y nahirapan pumayat. Nagulat na lang siya isang araw nung yung pasyente niya ay biglang nagsabi na siya ay isang tao na nabuhay noong 1920s, isang previous life o isang nakaraang buhay, 100 taon nang nakakaraan. Hindi lang yon, sa patuloy na pagbigay niya ng hypnotherapy sa pasyenteng ito, nakapaghalungkat pa sila ng 4 na past life, palayo ng palayo papunta sa nakaraan. Baka matanong nyo, posible bang na-imagine lang ng pasyente itong mga past life niya? Halos imposible maging totoo ito dahil sa buong buhay ni Dolores Cannon, libo-libong tao ang natulungan niya na mahalungkat ang kanilang mga past life at ang iba ay bigla na lang gumagaling sa mga sakit na hindi magamot ng doktor. Ang mga sakit nila madalas ay may sanhi na nanggagaling pa sa mga nakaraang buhay at
Nung naintindihan na nila kung ano yung leksyon o kung ano man ang gustong sabihin sa kanila ng kanilang kaluluwa at napatawad nila kung ano man yung nangyari noong nakaraan, ay kusang gumaling ang mga sakit na ito. Patuloy na hinasa at pinaganda ni Dolores Cannon ang kanyang mga teknik hanggang dumating sa panahon na nakausap na niya ang mga guardian angel at kaluluwa ng pasyenteng tinutulungan niya. Lahat ng mga problema ng pasyente, alam ng kaluluwa ang sanhi at ang solusyon. Ang kinaganda ng teknik ni Dolores Cannon ay nire-record niya word for word ang kanyang pag-uusap kasama ang pasyente na naka-hypnotize. Kumbaga, para siyang isang reporter lang na nagbibigay ng balita kung ano ang nangyari. Wala siyang iniimbento na kwento. Lahat ng kwento tungkol sa mga nakaraang buhay nanggagaling sa bibig ng pasyente. Kaya ako naniniwala sa mga nakasulat sa mga libro ni Dolores Cannon. Dito pwede nating marinig ang kwento ng kaluluwa, kung ano yung nangyari sa nakaraang buhay, ano yung nangyayari pagkatapos mamatay, saan pumupunta yung kaluluwa at bakit, paano pinipili ng kaluluwa yung susunod niyang magiging buhay, at ano ang mga balak niyang magampanan sa bagong buhay na ito. Kinikwento rin kung ano ang sanhi ng mga problema na karamihan ng mga sakit at problema na dinadanas natin sa buhay natin ay may sanhi na nanggagaling sa emosyonal na dahilan at nanggaling pa sa nakaraang buhay. At kapag naintindihan at binitawan ang mga emosyon na to, kapag pinatawad ang mga nakaraang masamang nangyari, ay umaayos ang buhay, nawawala ang problema, at gumagaling ang sakit ng mag-isa. Para sa akin, parang science ang ginagawa ni Dolores Cannon. May ebidensya, hindi imbento, hindi haka-haka, hindi sabi ni ganito, sabi ni ganoon. Pwede pagkatiwalaan, pwede paniwalaan. Actually, maraming mga hypnotherapy session sa YouTube. Search nyo lang sa YouTube ang pangalang Alba Weinman. Si Alba ay isang hypnotherapist. Nire-record niya ang mga session niya at ina-upload niya sa YouTube. Ilang daan na ang mga in-upload niyang video. Ang gaganda din ng mga impormasyon na nakukuha niya dito tungkol sa spiritualidad. Minsan si Jesus nagbibigay ng mensahe gamit ang bibig ng kliyente niya. Minsan si Mama Mary o iba pang santo. Minsan, anghel o archangel. Ang problema, ang hahaba ng mga video ni Alba, 1 oras o mahigit. Paano ba ang proseso ng hypnotherapy? Nagsisimula yan kapag may isang tao na gustong malaman ang kanyang nakaraan o may mga katanungan na gustong masagot. Makikipag-appointment siya kay Dolores o Alba o iba pang hypnotherapist. Sa araw ng appointment, pupunta siya sa clinic ng hypnotherapist o pupunta ang hypnotherapist sa bahay niya. Pero ngayon, marami nang nangyayaring online hypnosis session. Mas komportable para sa kliyente. Mas convenient para sa therapist. Hindi na kailangan magbiyahe. Pero recommended na ang pinakaunang hypnotherapy session ay personal at hindi online. So, pagdating ng oras ng appointment, makikipagkwentuhan muna ang kliyente sa therapist para maintindihan ng therapist kung ano ang mga tanong at problema ng kliyente. Pagkatapos nun, kung gusto ng therapist, may mga dasal for protection at tulong ng mga anghel para maging maayos at smooth yung hypnotherapy session. Pagkatapos, hihiga yung kliyente sa kama at may sasabihin ang hypnotherapist para ma-relax yung kliyente. Pag relax na yung kliyente, i-hypnotize na siya ng therapist.
sasabihin ng therapist na mapupunta yung kliyente sa tamang lugar at panahon kung saan mahahanap ang sagot sa kanyang mga katanungan. Pagkatapos ay tatanungin ng therapist kung may nakikita yung kliyente, kung nasaan na siya sa loob ng kanyang imagination, kung anong itsura niya, kung lalaki ba siya o babae, ano yung suot niya, anong itsura ng paligid niya, sino kasama niya doon sa imagination niya. Pagkatapos nun, gagabayan na lang ng therapist ang kliyente habang kinikwento ng kliyente ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ng 1 o 2 oras, gigisingin ng therapist ang kliyente at magkukwentuhan uli sila tungkol sa impormasyon na nakuha sa hypnotherapy session. May panahon sa gitna ng hypnotherapy session na mapapansin na lang ng therapist na parang hindi na ang kliyente ang nagsasalita. Pwedeng yung kaluluwa na niya ang nagsasalita o guardian angel. Mapapansin din ng hypnotherapist na hindi na tinutukoy ng kliyente ang sarili niya bilang ako, kundi ginagamit niya ang salitang siya. Siya ay ganito, siya ay ganoon. Imbis na ako ay ganito, ako ay ganoon. Ibig sabihin, napakalalim na ng antas ng pagka-hypnotize niya. At dito, ayon kay Dolores Cannon, dito manggagaling ang impormasyon na pwede pagkatiwalaan. Habang hindi pa ito nangyayari, may posibilidad pa rin na imbento lang ng kliyente ang kanyang kinikwento. Sa karanasan ni Dolores Cannon, kapag yung kaluluwa na ng kliyente ay nagsasalita, 100% totoo at maaasahan na ang impormasyon na nakukuha. At pagkagising ng kliyente, hindi rin matatandaan ng kliyente kung ano ang mga sinabi ng kaluluwa. Ito ang hinahanap ni Dolores na pinakmagandang mapagkunan ng impormasyon. Marami akong naintindihan tungkol sa spiritualidad mula sa librong Convoluted Universe na sinulat ni Dolores Cannon. Ito ang isa sa mga dahilan at naniniwala ako sa alien o extraterrestrial. Dahil maraming hypnosis session si Dolores kung saan ang past life ng kliyente niya ay nasa ibang planeta at hindi rin katawang tao ang katawan ng kliyente habang nasa loob ng hypnosis session. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang nakaraang buhay ni Linda, ilang daan taon na nakakaraan sa katawan ni Prinsipe Bartolomeu. Kung pakiramdam nyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito at nais nyo akong tulungan na maikalat ang spirit science, pakiclick na lang ang like at subscribe button sa baba. Makakatulong din ang pag-comment kahit maglagay lang kayo ng thank you o smiley o thumbs up. Maraming salamat po sa inyong tulong. Ito si Jasper Tomas, si Jasper the Friendly Ghost, na nagsasabing, ikaw ay hindi katawan na may kaluluwa. Ikaw ay kaluluwa na may katawan.